So, magandang gabi nga po pala sa inyong lahat. So, ngayon naman po ang next topic natin is paano ba mag-check ng violation ng NCAP through online. So, sa mga nagtatanong ano ba yung NCAP na to, ito yung tinatawag na no contact apprehension policy na kung saan kapag may violation tayo, nakukuhanan tayo using video camera. So, kapag meron tayong violation at nakuhanan tayo, so yun, that's the time na magkakaroon tayo na violation. Okay? So, i-check natin paano ba to i-check and then ano ba yung mga step by step, paano i-contest, paano ba siya bayaran. So, isa-isahin natin. So, unang-una, dapat i-make sure muna natin na meron tayong violation. So, punta lang tayo sa myhulika.mmda.gov.ph. So, ito na siya. Ito na mismo yung website niya. Ngayon, i-type nyo lang po dito yung plate number or conduction sticker. So, mapapansin nyo dyan, mamimili lang kayo or plate number. So, example lang natin. Yan. So, yan. Example lang natin to. Yung MB file number, so, makikita to sa inyong COR o yung Certificate of Registration ninyo. So, yun yung kagandahan dito. Siyempre, meron din tayong data privacy na kung saan hindi basta-basta siya ma-check ng kung sino man. So, yun naman yung kagandahan. So, hindi nila ma-check dito yung violation mo without your MB file number. So, ngayon, i-type nyo lang dito yung MB file number ninyo. Makikita nyo to sa COR. So, ito yung example. So, yan, 15 digits yan na nakalagay dun sa COR ninyo. Okay? So, kapag okay na kayo, na-type nyo na yung plate number nyo, saka yung inyong COR number o yung MB file number ninyo, i-click nyo lang yung check slash pay my fine. So, yan siya, lalabas siya ng ganito. Click nyo lang to. Tapos check for violation. So lalabas na dito yung kung meron kayong existing na violation. Make sure nyo lang na tama yung nilagay nyong plate number sa kanyang MB file number na kung saan para lumabas yung kung meron talaga kayong violation. Kasi kapag mali na ilagay nyo dyan, magpo-proceed pa rin yan na no contact operation, wala kayong violation pero mali pala kayo na na-input. So make sure lang na tama siya. Then yun, na-check na natin. So, cancel ko na muna to. So, kung meron tayong violation at napansin natin na hindi talaga natin kasalanan yun or hindi natin fault yung nangyari or namali tayo ng huli, pwede nating i-contest yan. Okay? So, makikita nyo siya dito sa bandang taas na portion. So, ito medyo madilim lang talaga yung gamit natin ni MMDA dito. So, makikita nyo dito sa e-contest. So, kagandahan dito, hindi mo na kailangan pumunta mismo ng office nila or tawagan sila. Pwede mo na siyang i-file through ah, online. Okay? So, make sure lang, meron kasing ano to, meron tong timeline na kung kailan mo siya pwede i-process. So, check natin yung pinakailalim. So, ito siya. So, sa contest mo, kailangan within 10 working days prior nung pag-receive mo ng resibo or yung notice of violation mo. So, that's the time na kailangan, na pwede lang natin siya i-contest. Ngayon, hindi mo na siya pwedeng i-file ng i-contest kapag na-lapse mo na yung 10 days na ibinigay ng palugit sa'yo. Okay? Pero syempre, kung talagang may huli ka na hindi ka talaga dapat at lumagpas yung 10 days, pwede na natin puntahan yung mismong office nila para pwede mo pa rin naman i-contest yun. Pero syempre, ano mo rin pa, rights mo pa rin naman yun. Eh. Tignan natin kung saan makakarating yung inyong filing. So, yun, ang kagandahan naman dito, meron siyang e-filing ng e-contest, no need ka nang pumunta or contact si MMDA. So, yun lamang po. Sana nakatulog tong vlog ko na to. So, sa susunod, tuturo ko naman paano magbayad. So, yun lang po. Thank you.